Kabanata 3041. Makalipas ang isang oras ay lumabas ng kwarto si Harvey York na may masamang tingin. Si Julian York, na nakasunod sa kanya, ay siniguro na ang mga tao sa paligid niya ay sarili niya bago siya nagpakita ng isang nakakatakot na tingin. Sa tingin mo ba nagsasabi ng totoo si Akio Yashira, Sir York? Totoo bang inayos ni Jackknife ang lahat 10 years ago? Iniisip ni Harvey ang sitwasyon. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Gayunpaman, nasa ating mga kamay siya ngayon. Ang kanyang pinakadakilang trump card ay patay na. Kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting magtrabaho siya sa atin. Walang kwenta ang pagsisinungaling sa ganitong sitwasyon. Wala naman siyang mapapala dito. Tumango si Julian bago sumimangot. Tapos, paano si Vince? Talaga bang nasa likod ng hitsura ng bahay ng pinuno ang mga taga-isla? Kung may makabalita tungkol dito, ang Yorks ng Hong Kong ay magiging ganap na magulo. Hindi na ito mahalaga. Kung ito ay totoo, dapat natin itong harapin kaagad. Hindi natin maaaring hayaan si Vince na pumalit bilang bagong pinuno kahit na ano. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema ang Hong Kong at Las Vegas. Dati, alam ni Harvey na ang pakikibaka sa kapangyarihan ni Vince ay walang iba kundi isang tunggalian sa York ng Hong Kong. Ngunit dahil ang mga taga-isla ay nasangkot, ang buong lungsod ay kaladkarin sa sitwasyon, marahil kahit na ang buong country age. Kumunot ang noo ni Julian. Kung totoo ito, gagamitin ng mga taga-isla ang lahat ng kanilang kapangyarihan para itulak si Vince sa posisyon. May iba pa, ang daming nag-speculate dito. Wala kaming mga detalye o ebidensya na magpapatunay sa pahayag na ito. Walang saysay na umasa sa kanyang patutuo lamang. Alam ni Julian na ang reputasyon ni Vince ay nakatali sa isang insidente 10 taon na ang nakararaan. Kung walang matibay na ebidensya, maituturing itong paninirang puri kung itataas ang sitwasyon. Kahit nasa naitalang testimonya ni Akio, ituturing itong resultang nakuha pagkatapos ng matinding pagpapahirap. Sa puntong ito, hindi na kailangan ng mga detalye o patunay. Ang matandang asong iyon, si Akio, ay tiyak na may hawak sa kanyang manggas. Hindi siya sumuko dahil nag-aalala siya. Natatakot siyang patayin natin siya pagkatapos nating makuha ang ebidensya mula sa kanya. Itanong mo ito kay Lord York. Kung makikipagtulungan si Akio at maglalabas ng ebidensya, hahayaan natin siyang mabuhay at itago ang kanyang pagkakakilanlan. Magagawa niyang iwanan ang dating niyang pagkakakilanlan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Julian. Sigurado ka ba Mr. York? Hindi ordinaryong tao si Akio. Siya ang Diyos ng digmaan. Kung pinakawalan mo siya, humihingi kami ng gulo. Pumasok si Harvey sa elevator at pinindot ang button bago nagpakita ng mahinang ngiti. 2 pinuno ng Shindanwei ang namatay o malubhang nasugatan. Ang kapangyarihan ng Shindanwei ay hindi pa masyadong mahina. Pero kung tama ang hula ko, tiyak na pipili sila ng bagong pinuno para kontrolin ang sitwasyon. Ang kailangan lang nating gawin ay palayain si Akio pagkatapos pumili ng bagong pinuno. Sa ganoong paraan, tiyak na mag-aaway silang dalawa hanggang kamatayan. Kung tutusin, sino ang gustong isuko ang lahat ng awtoridad na iyon? At saka, kung ibibigay niya sa atin ang lahat ng kinakailangang detalye at ebidensya, iyan ay maituturing na pagsasabotahe. Pagkatapos, epektibo niyang naibenta ang kanyang mga nasa itaas. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, magiging mahirap para sa kanya na makuha ang kanilang tiwala mula noon. Kung bibigyan natin ito ng kaunting tulak, si Akio Yashira at ang kanyang mga tauhan mula sa Shindanwei ay maaaring makalaban sa iba pang 5 martial arts schools. Pag nangyari yun, ibibigay natin lahat ng gusto ni Akio. Hindi lang natin siya bibitawan, gagawa din tayo ng paraan para bumangon ng malakas si Akio. Si Vince na ginagamit ng mga taga-isla para manggulo dito. Ibabalik na lang natin si Akio for the same thing. Tingnan natin kung sino ang mas mahusay. Kung walang opinyon si Lord York dito, I really don't mind let Akio go. Siyempre, mayroong isang bagay na hindi isiniwalat ni Harvey York. Kung si Akio ang gumawa ng gulo pagkalabas niya,
Napakadali para kay Harvey na patayin siya. Kahanga-hanga ang planong ito. Si Julian York ay nagpakita ng pagkamangha na ekspresyon matapos marinig ang paliwanag ni Harvey. Lumaban ng apoy sa apoy, gaya ng sinasabi nila. Hindi masama. Ngumiti si Harvey bago tinapik si Julian sa balikat. Nagsisimula ka ng magmukhang tatay mo. Hindi alam ni Julian ang naramdaman niya matapos marinig ang mga salitang iyon. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, sinabi ni Julian. Kung wala na, hihilingin ko kay Lord York ang karagdagang mga tagubilin. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Mas mabuti kung ang sitwasyong ito ay nalutas ng mas maaga kaysa sa huli. Kung wala siyang ibang plano ay pupunta na sana siya para makilala ng personal si Marcel. Matapos makipaghiwalay kay Julian, dumaan si Harvey sa main hall at papalabas na sana ng ospital. Ngunit sa paglabas niya, narinig niya ang malamig na sigaw ng isang babae. Harvey York. Kusang sumimangot si Harvey pagkatapos tumalikod. Si Carol Parker iyon. Ang anak na babae ng Breewood Gang ay may mga medikal na record sa kanyang mga kamay. Malamang nagpatingin siya sa doktor kanina. Medyo nalungkot ang magandang mukha niya dahil doon. Isang binata na nakaitim ang nakatayo sa likuran niya at ngumiti kay Harvey. 12 ng tao rin ang nakatayo sa tabi niya. Agad na pinalibutan ng mga lalaki si Harvey matapos marinig ang mga salita ni Carol. Mabangis na tingin ang bumungad sa kanilang mga mukha sa oras na ito. Hindi na pinansin ni Harvey si Carol. Nabali na niya ang bulugad ng prinsesa. Walang pagkakataon para sa kanya na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Sumulyap muli kay Harvey ang lalaking nakaitim. Siya ay humigit kumulang 20 taong gulang. Siya ay matangkad at malakas. Mayroon din siyang medyo masculine na mukha na may mahaba, at tini na blonde na buhok, na ginagawa siya na parang gangster mula sa mga lansangan. Isang mapagmataas na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, na parabang siya ay may ganap na kontrol sa lahat. May mali ba, Prinsesa Parker? Nakalimutan mo na ba ang sampal sa mukha mo? May gusto ka pa ba ngayon? Stop pretending, Harvey, tawag ni Carol na tinakpan ang mukha. Narinig ko na. Naglakas loob ka lang na sumalungat sa Lungmen Law Enforcement dahil sa suporta ni Dean Cobb. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa iyo nang walang tumutulong sa iyo ngayon. Halatang medyo kulang ang talino ng prinsesa. Siya ang isa, Elijah. Palagi na lang siyang lumalapit sa akin. Hindi lang niya pinatay ang mga kaibigan natin, ang pamilyang Tekay. Pinatapon pa niya ang kapatid ko. Sinampal niya talaga ang mukha ko. Kailangan mo akong tulungan dito. Pinikit ng lalaking nakaitim ang mga mata at humakbang pasulong bago pinandilatan si Harvey York. How dare you come at Carol Parker like this, bastard ka. May guts ka, ibibigay ko sa'yo yan. Puntahan mo rin ako kung maglakas loob ka. Lumapit ang lalaki kay Harvey bago nagsindi ng mahaba at manipis na tabako sa harap niya. Pagkatapos ay bumuga siya ng usok sa mukha ni Harvey. Halika, halika rito, paluan mo ako, hindi ba dapat kahanga-hanga ka? Malinaw na nasabi ni Harvey na ginagamit ang taong ito para e-provoke siya. Tigilan mo na ang paghingi ng gulo. Hindi ako mahilig mag-take advantage sa mga bata. Anong sinabi mo? Hindi mo ba alam kung sino ako? Sumabog sa galit si Elijah York. Malinaw na hinahamon ang kanyang dignidad. Wala siyang pakialam kung saan nanggaling si Harvey. Tiyak na tatap-okan niya ang mga nang-ahas na hindi gumalang sa kanya ng ganito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisang anak na lalaki ni Walter York, ang pinuno ng pangalawang bahay ng mga York ng Hong Kong. Siya ay may malaking katayuan sa Hong Kong at Las Vegas. Kagagaling lang niya sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa kamakailan para sa kaarawan ni Lola York bumalik siya. Go! Kunin mo siya. Ako na ang mananagot sa kung anuman ang mangyari pagkatapos nito. Tuwang-tuwa na sigaw ni Elijah. Ngayon na, patayin mo na ako. Pinalibutan si Harvey ng 12 ng tao sa isang iglap. Hindi sila ganoon katanda. Siguro, mga estudyante lang sila. Nasanay na siguro sila na ganito kayabang. Iyon ang dahilan kung bakit wala silang anumang mga paghihigpit.
May mga naglabas pa ng mga nunchak at brass knuckle, na para bang mga gangster talaga. Hindi mapakali si Harvey sa mga tanga na ito. Mahinahon siyang humakbang pasulong bago niya ibinaba ang palad. Sampal, sampal, sampal. Sunod-sunod na sampal ang umalangaw-ngaw bago pinalipad ang mga bata habang umiiyak sa sakit. Pulang-pula ang kanilang mga mukha nang bumagsak sila sa lupa. Ang kanilang mga ulo ay umiikot kung saan-saan. Niwala silang panahon para mag-react sa sitwasyon. Biglang umatras ng ilang hakbang si Carol. Halatang natatakot siya kay Harvey sa puntong ito. Hindi niya inaasahan na hindi rin igagalang ni Harvey ang young master ng pangalawang bahay. Bastos! How dare you hit my people? Si Elijah ay hindi lamang walang takot, ngunit siya ay lubos na nagalit matapos makita ang kanyang mga tauhan na sinasampal. Galit na galit siyang umabanti habang nagsasampay ng suntok. Hindi yun uubra sa akin. Casual na tumabi si Harvey na tuluyang umiwas sa suntok. Sinisikap mong maghiganti para sa iyong mga tao tulad nito. Sobrang pinalayaw ka ba ng mga tao mo? O wala ka ba talagang kamalayan sa sarili? Baka may death wish ka or something. Galit na galit si Elijah. Napatapak siya sa lupa bago sumuntok kay Harvey. Sa paghusga dito, tila nagsasanay siya ng martial arts sa kabila ng kanyang napakawalang kinang na hitsura. Sampal. Pinalipad ni Harvey ang young master gamit ang likod ng palad na walang pagsisisi. Elijah. Napailing si Carol Parker matapos makita si Elijah York na pinalipad. Agad siyang sumugod para kunin ito. Dinala niya dito si Elijah para makapaghiganti siya pero hindi niya inaasahan na hahantong sa ganito. Bastos! How dare you hit me? Sigaw ni Elijah habang nakasalampak sa lupa. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Hindi lang mukha ang sinampal ni Harvey York, nadungisan din ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at dignidad. Galit na sigaw ni Elijah bago pumulot ng mga nunchuck sa lupa at sumugod. Sampal. Kalmadong ibinaon muli ni Harvey ang likod ng palad sa kanyang mukha. Napasigaw si Elijah sa sakit habang pinalipad siya. Lubhang nakakaawa ang kanyang mukha nang muling bumagsak sa lupa. Young Master York. Naningkit ang mga mata ni Carol nang makita ang nangyayari. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Si Elijah ay nagpakita ng masakit na ekspresyon habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang magkabilang gilid ng mukha niya ay may mga marka ng pulang palad. Mukhang medyo malungkot. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri sa tisyo at casual na sinabi, Elijah York, young master of the Yorks of Hong Kong, right? Dahil isa ka lang mapagmataas na bata. I will let you go this time. Isama mo ang iyong mga tao at umalis ka na. Wala kang karapatang magsalita dito. Matapos marinig ang mahinahong mga salita ni Harvey, nagpakita si Elijah ng nakakatakot na ekspresyon. Siya ay isang binata na puno ng kayabangan at pagmamataas, ngunit ang mga iyon ay napalitan ng hindi mapigil ang galit sa sandaling iyon. Wala siyang ibang hinangad kundi ang kamatayan ni Harvey. Ang lakas ng loob mong turuan ako. Ikaw na masama, sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong turuan ako? May sasabihin ako sa iyo. Inis na inis ako ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagtawid sa akin. Ikanaway ni Elijah ang kanyang kamay, ipinakita ang ilang pilak na karayom bago ito mabilis na ibinato kay Harvey. Si Elijah ay kulang sa malapit na labanan, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa mga nakatagong armas ay lubos na kahanga-hanga. Ang mga pilak na karayom ay may maasol na kulay at mabahong amoy sa kanila. Malinaw, sila ay puno ng lason. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Hindi niya akalain na magiging ganito kakulit ang young master. Napakalupit din niya para sa kanyang edad, gumagamit ng mga nakalalasong sandata nang hindi man lang nagsasalita. Kung ibang tao iyon, tiyak na magdurusa sila sa kanyang mga kamay. Nang hindi nag-iisip, ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay, agad na nasangga ang pilak na karayom sa lupa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elijah nang makita ang nangyari. Pagkatapos, inilabas niya ang sandata na parang tasa bago ito inikat. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, libu-libong karayom ang lumipad palabas sa tasa,
na sumasakop sa buong lugar. Umulan ng karayom. Kumunat ang noo ni Harvey. Agad niyang hinubad ang suot na jacket bago pinaikot-ikot sa ere, sinasalo ang bawat karayom na lumilipad sa hangin. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at sinipa si Elijah sa lupa. Noong una ay hindi masyadong inisip ni Harvey ang sitwasyon, ngunit unti-unting namumuo ang galit sa kanyang puso. Ano ang mangyayari kung ang mga medikal na kawani o may sakit na mga pasyente ay tamaan ng mga karayom? How dare you na sinipa mo ako? Kinagat ni Elijah ang kanyang mga ngipin matapos masipa sa lupa, ngunit hindi siya sumuko ng ganoon kadali. Agad siyang nagpaputok ng nakatagong arrow mula sa kanyang manggas. Kabanata 345. Ang palaso ay hindi lumiwanag, ngunit isang mahinang amoy ng pulbura ang naaamoy mula rito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey York bago sinipa ang isang arrow diretso sa fountain sa pasukan. Ang lahat ng mga pagsabog ay maririnig. Ang mapanirang kapangyarihan ng palaso ay kapansin-pansing hamina sa tubig. Kung hindi dahil sa reflexes ni Harvey, sa isang iglap ay nabugbog na siya. Naiinis na ekspresyon ang ipinakita ni Harvey doon. Hindi lamang si Elijah York ang nagdala ng nakatagong sandata sa paligid niya, ngunit wala rin siyang pakialam sa kanyang paligid habang pinaputok niya ang lahat ng mga bagay na iyon kay Harvey. Maaaring masaktan ang mga inosenteng tao, ngunit kumikilos siya ng hindi mahalaga. Humakbang paharap si Harvey at tinadyakan si Elijah sa lupa bago niya muling maitaas ang kamay. Maaari kitang pakawalan dahil sa pagiging tanga para magamit bilang kasangkapan ng isang tao para patayin ako. Pero hindi ka lang malupit sa murang edad mo, wala ka ring pakialam kung masaktan mo ang mga inosenteng tao sa paligid mo. Sinusubukan mong gamitin ito laban sa akin. Simula noong una, ang mga taong gumamit ng martial arts laban sa mga inosenteng tao ay itinuturing na basura. Isa ka sa mga taong iyon. Ayokong patayin ka kanina, pero nagbago ang isip ko. Mas nilagyan ni Harvey ng lakas ang kanyang mga binti. Siya ay lubos na nakahanda upang talunin si Elias. Matingkad na pula ang mukha ni Elijah habang may sakit na ekspresyon. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay, ngunit ang mga salita ay hindi maalis sa kanyang bibig habang siya ay pilit na nagpupumiglas. Tumigil ka. Ang lalaking ito ay ang young master ng pangalawang bahay, si Elijah York. Nang inig ang katawan ni Carol Parker matapos makita si Harvey na papatayin si Elijah. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Nahuhumaling si Second Lord York sa martial arts, pero tiyak na hahabulin kanya hanggang sa dulo ng mundo kung papatayin mo ang kanyang nag-iisang anak. Anak ka ni Walter York. Hindi nakakagulat na kumilos ka ng napakataas at malakas. Kinakalaban mo pa rin ako kapag kilala mo ang tatay ko. Ikaw na masama, gawin mo kung maglakas loob ka. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Gusto kong makita kung paano ka haharapin ng tatay ko. Puputulan ko ang mga paa mo at itatapon kita sa mapahamak na aquarium. Si Elijah ay nagpakita ng napakabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay medyo brutal para sa isang lalaki na kasing edad niya. Kung nakakamatay lang ang mga mata, 1,000 beses nang namatay si Harvey. Mabuti, dahil gusto mo ito ng husto, gagawin ko ang eksaktong sinabi mo. Si Harvey ay nagsimulang maglagay ng mas maraming lakas sa kanyang mga binti. How dare you? May kumislap sa harap ni Harvey. Isang babaeng nakadamit ang bumungad kay Harvey matapos tumakbo hanggang dito. Iwinasiwas niya ang kanyang punyal kay Harvey gamit ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan si Elijah gamit ang kanyang kanan. Ang kilos at bilis pa lang ay nakakaloka. Malinaw na isa siyang may karanasang manlalaban. Kalmadong idiniin ni Harry ang kanyang daliri sa punyal. Bang! Agad na pumutok ang punyal. Pinalipad ang babae bago hamampas sa marmol na haligi. Wala na siyang oras para mag-react sa puntong iyon. Maya-maya pa ay may lumabas na dugo sa bibig niya. Ito ay isang malungkot na tanawin. Malakas ka Harvey, masyadong malakas. Nagulat ang babae nang makita si Harvey. Sino ka? Napasulyap si Harvey sa babae, na naka-poker face at parang walang emosyon. Hindi mahalaga kung sino ako.
Ang mahalaga ay sinubukan akong patayin ni Elijah. Napabuga ng husto ang babae sa dibdib bago malamig ng inisyon si Harvey. Matanda ka na, bakit ka nagbabahagi ng buhok sa isang bata? Tuldok, nasaan ang ugali mo? Kahit na mali siya, kahit na gumawa siya ng masama. Bata pa siya, hindi mo ba siya mapapatawad? Bakit hindi ka umiwas para hindi ka makagawa ng malaking kaguluhan sa mga bagay-bagay? Wala kang kahihiyan. Sigurado akong nakikipag-away ka mula pagkabata. Marami ka ring gulo sigurado. Si Elijah ay isang taong maalam. Kung tutuusin, walang masasaktan sa huli. Sa kabilang banda, siguradong nagulat siya ngayon. Kung may dapat tayong sisihin, ikaw yun. Sabi ng babae na may malamig na ekspresyon. Malamig na tumawa si Elijah nang makitang may nagtatanggol sa kanya. Hayaan mo muna ako, Harvey. Kung hindi, ipapatalo kita sa mga nakatatanda ko hanggang sa iyong huling hininga. Bahagyang ngumiti si Harvey sa sumisigaw na babae na nakasuot ng magarbong damit. Ako ang sisisihin. Tinatawag mong bata yan. Hindi bababa sa 20 years old na siya, naniniwala ako. At sinabi mo sa akin na bata pa siya. Siya ang nagpupuyo sa akin palagi. Hinugot niya ang bawat panlilinlang sa kanyang manggas. Then, you came here blaming me after he lost the battle. Paano kung manalo siya? Masasabi mo bang karapat dapat ako? Ganyan na ba talaga aming lalaki sa panahon ngayon? Muling napangisi ang babae sa sinabi ni Harvey. Sinabi ko na sa iyo. Bata pa siya. Ano pa ang gusto mo sa akin? Bakit nangangatwiran ka pa? Lalaki ang tawag mo sa sarili mo. Bakit mo sinasabi sa akin ang bawat maliit na bagay? Talaga bang fanatic ka? Hindi mo ba naiisip na nakakahiya? Inaaway mo ang isang bata. Walang takot na humakbang pasulong ang babae, nag-utos ang mukha. Hayaan mo siya, at sisiguraduhin kong hihingi siya ng tawad. Bibigyan kita ng $15,000 bilang kabayaran sa iyong pagkawala ng pag-iisip. Magpapanggap kaming hindi nangyari. Sumulat siya ng tseke bago ito itinapon sa lupa sa harap ni Harvey. $15,000 bilang halaga ng pagkawala ng pag-iisip. Malamig na tumawa si Harvey, puno na ngayon ng mapaglarong pangungutya ang mukha niya. Kung talagang gumagana ang paghingi ng tawad, bakit kailangang may pulis at batas? Ang hindi mapigil ang galit ang nagbigay kulay sa magandang mukha ng babae. Sinabi ko na sa iyo. Maliit pa si Elijah, naglalaro lang siya. Maganda ang ibig niyang sabihin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung gumamit siya ng isang nakatagong armas. Kaya bitawan mo siya, binigyan na kita ng pera. Ano pang gusto mo? Balak mo ba kaming blackmail? Hayaan mo akong babalaan ka. Naging mapagbigay kami para magkaroon ka ng pera. Kung nasaktan mo si Elijah sa anumang paraan, markahan ang aking mga salita. Mahihirapan kang makalabas dito. Pinandilatan ng babae si Harvey habang patuloy sa pananakot sa kanya. Kami ay mula sa isa sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Si Elijah ay kabilang din sa Yorks ng Hong Kong. Hindi namin gustong gumawa ng gulo, ngunit hindi ibig sabihin na ayaw namin. Mas alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong sarili. Sampal. Yumuko si Harvey bago sinampal sa mukha si Elijah. Mga daing ng sakit ang maririnig matapos ang mabigat na sampal na iyon. Tumalsik ang dugo sa lupa sa tabi ng dalawang ngipin ni Elijah. Isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. York mula sa Hong Kong. Ito ang dahilan kung bakit ka kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Kung ganoon ang kaso, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang lahat ng ito ay walang kahulugan sa akin. Dahil sabi mo bata pa siya, I will treat him like one. At dahil hindi mo tuturuan ang sarili mong anak, ituturo ko ito sa iyo. Pagkatapos ay sinampal muli ni Harvey si Elijah sa mukha nang matapos itong magsalita. Natarante si Elijah sa sampal kaya hindi man lang siya makapagsalita o maituon ang kanyang tingin. Sumugod dito si Julian matapos malaman ang pangyayari. May gusto siyang sabihin matapos makita ang kaguluhang nangyayari sa kanyang harapan, ngunit pinili niyang manahimik sa huli. Alam na alam niya kung paano nagtatrabaho si Harvey.
Wala itong ibig sabihin sa kanyang pagpunta muli kay Harvey. Ikaw na masama. Habang si Elijah ay sumisigaw sa sakit at gamulong-gulong sa lupa, ang babaeng nakadamit ay nagpakawala ng matinis na hiyaw sa galit. Bastos, bitawan mo ang junior ko. Pagsisisihan mo kung hindi mo gagawin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinuro ang langit. Ako, si Mia Whitlock, hinding-hindi kita bibitawan. Hindi nagtagal ay nagkamalay si Elijah, at nagdura ng dugo sa kanyang bibig. Alam mo ba kung nasaan ako? Galing ako sa Hall of Myths. Kung hinawakan mo ako, gagawin ito ng aking Panginoon. Putok. Agad na pinisil ni Harvey ang ilong ni Elijah sa pamamagitan ng mabigat na pagtapak, na pinutol ang mga salita ni Elijah ng walang pag-aalinlangan. Tinatakot mo ba ako? Iyan ay walang silbi. Hindi napigilan ni Elijah na mapasigaw sa sakit. Tumalsik ang dugo sa kanyang ilong ng husto, muntik na siyang mawalan ng malay. Laking gulat ng lahat nang nakakita nito. Hindi nila inaasahan na mananatiling kalmado si Harvey sa kabila ng pagkadinig tungkol sa Council of Myth at Yorks ng Hong Kong. Wala man lang siyang pakialam sa background at trump card ni Elijah. Nakaramdam si Carol ng lamig sa kanyang gulugod. Agad na bumalat sa kanya ang panghihinayang. Alam niyang kapag natalo si Elijah kay Harvey, parehong sisisihin siya ng Yorks ng Hong Kong at ng Council of Myth. Ang Breewood Gang ay itinuturing na isang malakas na puwersa sa underworld ng Hong Kong at Las Vegas. Gayunpaman, kumpara sa Council of Myths at sa Yorks ng Hong Kong, sila ay wala. Nanginginig sa galit si Mia nang makita ang nangyayari. How dare you, bastard ka! Baliw ka! Putok! Humakbang muli si Harvey at pinitik ang kamay ni Elijah, na nakahawak sa isang nakatagong sandata. Pagkatapos, casual niyang pinalakpak ang kanyang mga kamay. How dare I? Siyempre I dare. Anong nangyari? Halika. Kung hindi mo ako igagalang, mas mabuting ihanda mo ang iyong sarili para gawin ko rin iyon. Hindi naman ako pwedeng manood at walang magawa habang tinatapakan mo ako ngayon, di ba? Ang mundo ay hindi umiikot sa iyo. Ang mga batas ay hindi rin ginawa para sa iyo. Kung hindi mo maarak ang simpleng katotohanan iyon, itigil mo na ang pagpapahiya sa iyong sarili sa publiko. Sinipa ni Harvey si Elijah bago lumabas ng ospital. Naging yelo ang ekspresyon ni Mia. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos makitungo kay Jackknife, at hindi pagrespeto kay Lola York, at tinapakan si Elijah mula sa pangalawang tahanan, at makabangga ang Council of Myth. Iniisip ni Harvey kung maghihiganti ba sila sa madaling panahon. Si Lola York at ang pangalawang tahanan ng pamilya ay hindi titigil sa wala upang patayin siya. Matapos iulat ang sitwasyon kay Marcel, nagsimulang magsama si Harvey ng ilang tao sa tuwing lalabas siya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente, ngunit wala pa ring nangyari sa lungsod. Tila naabot na ni Harvey ang kanyang rurok, at walang nang ahas na tumawid sa kanya. Gayunpaman, kapag ang isang bagay ay hindi karaniwan, kadalasan ay may masamang dahilan para dito. Sa huli ay wala talagang pakialam si Harvey. Paminsan-minsan ay lumalabas siya sa Mary Hospital para kausapin si Akio. Pagkatapos ng ilang pakikipagtawad, sa wakas ay ipinakita sa kanya ni Akio ang ilang mahahalagang ebidensya. May ebidensya na ang mga taga-isla ay sangkot sa isang insidente 10 taon na ang nakararaan. Dagdag pa rito, nasangkot din sila sa mabilis na pag-angat ni Vince sa kapangyarihan. Ang lahat ng nangyari 10 taon na ang nakalilipas ay nahayag sa wakas. Mayroon ding magandang dahilan para pigilan ni Lola York si Vince sa pag-ako sa kanyang posisyon bilang bagong pinuno. Hindi nagtagal ay oras na para sa party ng kaarawan ni Lola York. Ang mga kulay ng ilaw at decoration ay makikita sa buong Hong Kong at Las Vegas. Ang mga miyembro ng Yorks ng Hong Kong na nagtatrabaho sa ibang bansa ay bumalik upang ipagdiwang ang kaarawan ni Lola York. Alam ng lahat na hindi lang ito ordinaryong birthday party.
Maglalaban ang punong bahay at ang ika-4 na bahay para matukoy ang susunod na kahalili. Ito ang dahilan kung bakit ang Hong Kong ay kasalukuyang puno ng mas maraming tao kaysa karaniwan. Puno ng maraming masasayang bisita at mamamahayag ang lugar. Sigurado akong maraming tao ang sabik sa komunyon ngayon. Kailangan muna nating punuin ang ating sikmura. Baka wala na tayong oras kumain mamaya. Sa isa sa mga convoy ng Rolls-Royce, iniharap ni Queenie kay Harvey ang isang napakagandang nakabalot na pagkain na may maayang ngiti. Kinuha ni Harvey ang pagkain at sinubo lahat ng walang pighil. Sigurado ka bang wala tayong oras kumain mamaya? Kung tutuusin, ayon sa ating tradisyon, walang mas malaking kasalanan kaysa sa paglaktaw ng pagkain. Kailangan maayos na maihanda ang punong bahay para sa atin, sagot ni Queenie. Mayroon din kaming mga treat na inihanda para sa kanila. Magkakaroon ng malaking palabas kapag nagsimula na tayong mag-atake sa isa't isa. We won't even have time to watch the show, let alone it. Alam mo, kung minsan ang buhay mo ay masyadong objectively. Nagkibit balikat si Harvey. Minsan, kailangan lang nating e-immerse ng kaunti at e-enjoy ang buhay. Hamalakhak si Queenie pero hindi niya itinuloy ang usapan. Isa siyang ambisyosang babae, syempre hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Iniba ni Harvey ang usapan matapos makita ang pagmumukha ni Queenie. Kaya pumunta sina Lord York at Lady Judd sa York Manor kagabi. Tama, masyadong maraming bisita. Marami rin sa kanila ang may kakaibang pagkakakilanlan. Ang aking ama ay may isang malakas na katayuan, ngunit mayroong mas maraming mga tao na may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya sa bansa H. Kailangan niyang pagsilbihan ang mga bisita. Kung hindi niya ito gagawin, magiging problema ito kung ituturing nilang impolite siya. Para sa nanay ko, ilang taon na ang nakakalipas mula nang makadalaw siya sa ganitong event dahil sa nangyari 10 years ago. Mula nang malantad ang katotohanan ng pangyayari ay tuluyan ng gumaling ang kanyang karamdaman. Talagang lalabas siya, napabuntong hininga si Queenie. Pero kung titingnan natin sa kanyang pananaw, hindi siya titigil para ilayo si Vince sa tabi namin dahil ang mga taga-isla ang may pananagutan sa pagkamatay ng kapatid ko. Magkakaroon ng all-out war ngayon. Napabuntong hininga din si Harvey. Dahil kayang harapin ni Selena ang kanyang sitwasyon ng mag-isa, nangangahulugan ito na sa wakas ay pinababayaan na niya ang nangyari 10 taon na ang nakararaan. Gaya ng nabanggit ni Queenie, magkakaroon ng all-out war. Sakto namang kumuha muna ng pagkain si Queenie. Tiyak na walang oras para kumain mamaya. Pagkatapos kumain, kumuha ang dalawa ng tig-isang bote ng soda at humigop. Saglit na tumitig si Queenie sa laptop bago siya may naalala. Tama, may kakaiba. Nais kang palayasin ni Lola York sa Hong Kong, ngunit dahil sa iyo, nawalan siya ng jackknife. Unti-unting nalaman ng lahat na si Jackknife ay isang taga-isla, kaya hindi na nila ito pinag-uusapan. Pero pagkatapos mong ipahiya ang matandang iyon, wala pa ring nangyari sa iyo hanggang ngayon. Masama ang kutob ko dito. Muling humigop ng soda si Harvey. Ano, sa tingin mo ba papatayin niya ako sa isang party o ano? Malas iyon. Kumunot ang noo ni Queenie. Si Lola York ay isang mapagmataas na babae. Kung ibang tao ito, malamang na mas inaalala nila ang kapakanan ng handaan. Pero siguradong ayaw niya. Sinabi ng tatay ko na matatanggap mo ang parehong pagtrato sa kanya, ngunit magiging napakahirap kung magagalit si Lola York sa party. Mag-iingat ka. Kung may mali, umalis ka kaagad. If I go, I'll do whatever Vince wants, mahinahong sagot ni Harvey. Bumantong hininga si Queenie bago iniba ang topic. Totoo. Narinig kong nakipagtalo ka sa Young Master mula sa pangalawang bahay noong isang araw. Ginamit ni Carol yung bastard laban sayo. Siya ay nasampal sa mukha pagkatapos nito. Tumango si Harvey. Hindi lang iyon. Nabali ko rin ang ilong at braso niya. I've been waiting for the Myth Council to come to get me, pero walang nangyari. Mula kay Lola York, may mas malaking pagkakataon para kay Elijah na kumilos muna. Alam na alam ni Harvey kung paano magtrabaho ang mga prinsipe at young master na ito.
Kumikilos sila na parang pagmamay-ari nila ang mundo nang sila ay ipinanganak na may kutsara sa kanilang bibig mula sa simula. Paanong ang mga taong ganyan ay magkukunwaring walang nangyari kahit na tuluyan ng napahiya? Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakapaghiganti. Kahit na si Harvey ay nakakuha ng kaunting kapangyarihan sa Hong Kong at Las Vegas kamakailan, hindi siya matatakot ni Elijah dahil ang huli ay may suporta ng Myth Council. Siguradong pakikilusan niya agad ang kanyang mga tropa. Napakunot naman ng noo si Queenie sa inis. Ang anak ng pangalawang tiyo ay pinapahalagahan sa buong buhay niya. Miyembro ng Mythical Hall ang nanay niya, at nag-training din siya sa ilalim nila. Maging si Vince ay kailangang yumukod sa kanya. Iyon, at si Elijah ay walang interes sa pagiging master. Kaya naman tumayo siya kasama ang pinuno ng bahay. Kabanata 350, dahil iyon ang kaso, kung gayon tiyak na lalabanan niya tayo. At pagkatapos na mawala ng pangatlong suporta sa bahay, tiyak na hahanapin ni Vince na panatilihin ang pangalawang tahanan sa kanyang panig. Kahit walang gawin si Elijah, maghihiganti si Vince para kay Elijah. Anyway, sinubukan niyang makuha si Elijah at ang pangalawang tahanan sa tabi niya. Nais ni Elijah na gawing gumana ang kapangyarihan ng pamilya sa mundo para sa kanya. Pinilit kanya para kay Carol. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi magtatapos ng ganoon kadali. Mag-ingat ka, natural na naiintindihan ni Queenie ang modus operandi ni Elijah, kaya naman nagpa siyang bigyan muna ng babala si Harvey. Kadalasan, ang mga kaaway na nagpapakita ng kanilang sarili sa bukas ay madaling harapin. Ang parehong ay hindi masasabi para sa mga nagtatago sa mga anino. Hindi interesado si Elijah na maging master. Handa siyang suportahan si Vince. Napangiti si Harvey sa sinabi ni Queenie. Hindi ka talaga naniniwala dyan, ano? Tiyak na ang pinuno ng sambahayan ay hindi. Kung tama ang hula ko, ang pangalawang Vince ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Ang spoiled brat na iyon ay malamang na makipag-away kay Vince nang wala sa oras, tama. Napangiti si Queenie, kahit wala siyang sinabi. Kung ang lahat ay nasa parehong pahina, hindi na kailangang ipaliwanag pa. Sumandal si Harvey sa upuan at ipinikit ang mga mata. Habang papasok ang sasakyan sa driveway sa harap ng York Manor, biglang iminulat ni Harvey ang kanyang mga mata. Mag-ingat ka, ang driver, na isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Queenie, ay agad na inapakan ang preno. Halos sabay na lumipad ang isang Land Cruiser at bumangga sa gilid ng sasakyan. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Kung hindi nagpreno ang driver sa oras, tataob ang Rolls-Royce. Ilang Land Cruiser ang dumating sa lalong madaling panahon, na nagpatigil sa Rolls-Royce sa paggalaw ng kahit isang pulgada. Kumunat ang noo ni Queenie bago kusang tumingin kay Harvey. Kalmado ang mukha ni Harvey, at pinadalhan niya siya ng nakakaalam ng ngiti. Bulag ka ba, bastard? Hindi ka ba marunong mag-drive? Hindi mo ba nakita yung convoy namin? Sa tingin mo ay hotshot ka dahil lang nagmamaneho ka ng Rolls-Royce. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng Land Cruiser, at maraming tao ang tumalon. Bumungad sa harap ng Rolls-Royce si Elijah na nababalot ng mga benda at nakasabit ang mga braso sa harap ng dibdib. Sinipa niya ang emblem ng sasakyan, may nakasulat na pride sa buong mukha niya. Ang driver ay likas na tumingin sa likuran niya. Nagsikip ang kanyang mga mata. Nang lalabas na si Queenie sa sasakyan ay sumenyas na si Harvey na huminto bago siya mismong lumabas ng sasakyan. Sinasadya mo ta, di ba? Si Elijah at ang kanyang mga tagasunod ay hindi komportable nang makita si Harvey kung kaya't ang kanilang mga mata ay nagsimulang kumikibot. Alam nila mismo kung gaano kalupit si Harvey. Maging si Elijah ay walang puwang sa harap ng lalaking ito. Sinasadya, sabi mo. Huminga ng malalim si Elijah para pakalmayan ang sarili bago pinikit ang mga mata kay Harvey. Nabangga mo ang kotse ko, at ngayon sinisisi mo ako. Sino ka sa tingin mo? Napakalamig ng kanyang mga mata. Bakit ka napunta sa akin kung mali ka? Ha? Gaano kayabang?